A day in my life as a motor taxi and a freelance delivery rider. Hapon na nga pala ako lumalabas at sa mga oras na to ay na-pick up na natin yung 5 items sa isang seller na. Ang first drop ko nga sana is sa PSU Tinigiban. Ang kaso pag sinaswerte ka nga naman inabutan tayo ng ulan. Yung mga items nga pala na i-deliver natin is mga iPhone cases lang. So sa compartment ng motor ko na lang siya nilagay kasama na ng helmet. Nung tumila na yung ulan, nagpatuloy na ako sa pag-deliver. At nakapasok na nga ako sa PSU. Sa Madrigal nga pala ako magde-deliver. Buti na lang pinapasok tayo ng guard. Agad ko na tinawagan yung receiver para mabayaran na yung item. At nagbayad din naman agad. Pagkalabas ko nga sa PSU is nagpagas muna ako sa Caltex Tinigiban. Ang kaso, umulan na naman. Grabe, halos 30 minutes din akong stand dito bago ako nakaproceed sa next drop ko. Next drop ko nga pala is sa may Westcom, kaso unresponsive si receiver. At nung tumila na ulit yung ulan, sakto namang nag-response na sa chats and calls si next receiver at agad na akong nag-navigate papunta sa drop-off location niya. Dito nga na-drop ko na yung item at agad na akong pumunta sa ating third receiver. Sa Kobe shop nga pala ito malapit sa PNS. Hindi na ako tumawag kay ma'am kasi alam ko nandun siya na nag-work. At sa aking fourth drop nga ay medyo naligaw ako kasi di ko makita yung landmark ni ma'am. Mabini pension daw tapos may Sakura store daw sa tapat ng bahay nila. Dito nga sa wakas ay nakita ko na. Ang kaso, tao po ako ng tao po pero walang lumalabas. So habang nag-aantay, pinagmasdan ko na lang yung aking motor na sobrang pogi. At yung final drop ko nga sana is sa HTU. Pero sa may undocs na lang daw kami magkita. So ayan, after ko mag-finish yung 5 drops, nag-online na nga pala ako sa app na ginagamit namin. So this time, magmamotor taxi na naman tayo. Dito nga is lumipat ako ng posisyon. So dito ako humarap sa may Baywalk area. Ang kaso, napansin ko na ang hina ng signal dito. Kaya bumalik na lang ako doon sa pinagpwestuhan ko kanina malapit sa Andox. At ayun, sakto ang pag-refresh ko ng app, may booking na pala tayo. 2.5 kilometers lang nga pala to. So pipick upin natin siya sa Manalo ay nadadrop natin siya sa Samgyup Salamat. At ang rate ay 31 pesos. So dito nga is chinat ko na si CS na papunta na ako sa pick-up location niya. At ninavigate ko na rin yung pick-up location. 300 meters lang yung layo ni CS sa akin. So binaybay nga pala namin yung Manalo Street at dito kami sa Capital dumaan. Rush hour na rin yung time na to. Nung na-drop ko nga si CS, agad na rin siya nagbayad. Dito nga pala yung drop ni CS. Mukhang dito siya nagtatrabaho. So habang nag-aantay ng booking, naisipan kong umabante ng kaunti. Kaso may nakita akong magandang salamin dito kaya nagpapogi muna kami ni Coffee. Joke lang. Ang pogi naman talaga kasi ng Click Before, di ba? Ilang sandali pa is pinasukan na tayo ng booking pero nagulat ako sa rate. Grabe, ang baba ng rate. Pero syempre dahil mabait tayo, iatid pa rin natin si ma'am. From ONP to Manalo nga pala to. Sa part na to is nasa Capitol na kami at sobrang traffic. Ilang sandali pa is na-drop ko na si ma'am. E-wallet nga pala yung mode of payment. And yung total na pumasok is nasa 20 plus pesos. Pagtingin ko nga sa map, 3 rider na lang kaming natitira dito sa bayan. At naisip ko nga lumipat ng pwesto dito malapit sa may Fernandez Street. Pero di pa man tayo nakakalipat, pinasukan na pala tayo ng booking. Pick up nga pala nito is sa Dagumboy tapos yung drop niya is sa Baywalk. Kaya agad ko naman chinat at pinick up si CS. So dito nga is sa Capitol na naman tayo dumaan at nakita natin yung pambansa nating enforcer na dancer pa. At ayan, na-drop na natin si CS sa Baywalk at naisipan muna natin dito na lang magantay ng next booking. Ngayon lang nga pala ako ulit nakatambay dito kaya iniwan ko muna yung motor ko dun sa gilid ng kalsada. Sa part na to is nauhaw ako kaya bumili muna ako ng gulaman habang pinagmamasdan yung motor ko. Sheesh! Medyo matagal nung napasukan ako ng booking dito kaya naisipan kong bumalik na lang sa pwesto ko kanina malapit sa Andox. Masyado rin kasing malapit yung isang rider kanina kaya lumayo ako. Nakapwesto kasi siya sa Baywalk kaya dito ako sa unahan. O diba, diskarte lang yan sa pwestuhan. Tinitingnan ko nga kung sino unang papasukan sa amin at ako nga ang nagwagi. From PNS nga pala ito siya tapos ang drop niya is malapit sa SM. May iwanan lang daw siyang gamit doon tapos magpapahatid na rin siya sa Mabini. So para na rin itong balikan na booking. Nice.
So after ko nga pala siyang madrop sa Mabinis, nagbayad din siya agad. At kumita tayo ng 38 pesos kasi short ride lang din. So dito nga is lumipat ako ng pwesto dito sa may Fernandez Street, tapat ng Caltex. Di ko nga namalayan dito na may booking na pala. At ang maganda dito, sobrang lapit lang ng pickup. Halos 10 metro lang nga yung layo ko sa kanya. Tapos magpapadrop siya sa may Malbar sa may SM. At dahil short ride lang, 19 lang ulit yung bill. So dito guys, na-drop na natin si CS sa tapat ng SM. Pero hindi rin tayo nagtagal dito kasi pinasukan tayo agad ng booking. Medyo malapit lang din to. Galing siyang Biwok. Papunta siya sa tapat ng airport sa may mga pagkainan. 26 pesos lang nga pala yung bill niya kasi malapit lang din yung drop. Ilang sandali pa, pinasukan din tayo agad ng booking dito. Tapos nasa likod ko lang pala yung nag-book. Ang drop nga pala nito is yung sa may mosque sa may Rojas Street. Agad ko nang hinanap si CS at hinatid ko na rin siya agad sa kanyang drop-off location. 31 pesos lang nga pala to kasi short ride na naman. At na-drop ko na nga siya dito. After nga nito is binaybay ko ulit yung Rojas Street at bumalik ako sa pwesto ko kanina sa may Andox. Pero this time sa kabilang side naman ako. May nakita na naman kasi akong salamin kaya nagpapogi na naman si Coffee. Medyo matagal bago ako ulit pinasukan ng booking kaya naisip kong kumain muna ng fishball. Ang kaso dito nga nag-offline muna ako kasi bigla na namang umulan. Grabe, stranded malala talaga. May bagyo kasi nung time na to. Pero di siya masyadong danas dito sa Palawan. So dito nga habang nagpapatila ako ng ulan, nag-calculate muna ako ng kinita ko maghapon. Naka 500 na pala ako. Pero dahil nagpagas ako kanina, 401 lang ito. Binawas ko na nga pala dito yung commission ng app namin which is 13% lang kada booking. At nung pagtila ng ulan guys, pinasukan nga pala tayo ng parcel booking. Sa Baltan nga pala yung pick up nito tapos sa Rizal Avenue lang din iatid. Sobrang lapit lang. 30 pesos nga pala yung bill nito. Pero di pa bayad yung item kaya inabunuhan ko muna. Pagkadating ko nga dito sa drop office, nilabas ko na yung item. Agad din naman akong nakita ng receiver kaya hindi na ako nahirapan. Agad din namang nagbayad si ma'am. At pagka-drop ka natin ng item is pinasukan na tayo agad ng next booking. From Mendoza Park to Jacana nga pala ito siya. At 54 pesos nga pala yung bill. Dito nga na-drop ko na si ma'am and grabe, sobrang putik pala ng daan dito. Dito nga is lumipat ako ng pwesto so naganap muna ako ng makapihan na tag 5 pesos. Ongoing nga pala pa rin dito yung tunneling nila para sa flood control projects. Grabing putik na nga dito ni Coffee. Bumili nga pala muna ako ng hot choco. Ang tagal ko nga pasukan ng booking dito. Dito nga pala ako malapit sa Camellia. Halos naubos na nga dito yung iniinom ko. Tas di pa rin ako napapasukan kaya naisip kong umurong muna pataas. At ayun, pinasukan na pala ako dito. Ang pick up nga pala nito is sa Pardeco. Tapos magdadrop siya malapit sa may SM. 43 pesos nga pala yung bill neto. Agad ko nga siyang pinikap at na-drop. At pagka-drop ko nga sa kanya, saktuhan namang umulan kaya sumilong muna ako dito sa SM. Sorry. 15 minutes din nga pala yung tinagal ng ulan kaya medyo natagalan ako makaalis dito. Pagkatila nga ng ulan, pinasukan na ako ng booking. Ang pick up niya is sa Bungkag. Tapos ang drop niya is sa tapat ng Caltex sa Rizal Avenue. 19 pesos lang yung bill niya pero 100 yung binigay. Oh my God! Wow! Ilang sandali pa pinasukan na ulit agad tayo ng booking. Ang pick up naman ito is sa Baywalk ulit sa may Dahon at Dagat. Tapos ang drop niya is sa may Star All sa may San Miguel. 34 pesos lang nga pala yung bill nito kasi as usual, short ride na naman. Ayan, pinikap ko na yung CS dito. At dito naman, na-drop ko na siya. Naisip ko nga dito na sa ANA tumambay. Doon ako mag-aantay ng next booking tapos napagmasdan ko yung taas ng gas. Grabe. At dito ngayon, nasa ANA na tayo. Pinagmamasdan yung motor natin na sobrang putik. Habang nag-aantay nga dito is nilapitan tayo ng isang pasahero. Pinakita ko na nga yung rate kay ma'am at agad naman siyang pumayag. Tapos sinatid ko na rin siya agad. 64 pesos nga pala yung bill. Sa may Angeles Pool nga pala siya nagpahatid dito sa San Jose, galing ANA. After ko nga siya mahatid is naisipan kong tumambay dito sa may Fulbright. So dito ko dumaan sa may gilid yung maraming puno na walang ilaw. Nakakatakot nga naman talaga yung daan dito, no? At ayan, dito nga sa part na to, nasa Fulbright na ako banda. Di ko nga namalaan sa mga oras na to na 10:58 na pala. At nakakaramdam na ako ng antok at pagkagutom. So sa mga puntong ito, ang iniisip ko is tumanggap ng last booking para makauwi na tayo. At ayan, pinasukan na tayo ng ating magiging last booking. Ang pick up nga pala nito ay sa may Santol Road malapit. Tapos ang drop niya ay sa Tinigiban sa may Publico Road 4. E-wallet nga pala yung mode of payment neto na nagkakahalagang 43 pesos. At dito nga ay na-drop ko ng CS.
Di nga ako pinansin ng kambing doon. Habang pauwi nga, may nadaanan akong Bendo Car Wash. At naisipan kong hugasan muna si Coffee kasi sobrang dumi niya. Sa Publico Road 3 nga pala ito. And grabe, ang ganda talaga ng buga ng tubig nila dito. Talagang matatanggal lahat ng putik sa motor mo. Isa pang maganda dito is yung matagal yung timer nila. Kaya sulit na sulit yung 5 piso mo. At ayan, malinis na ulit si Coffee. Pwede na ulit isabak sa basakan. Habang pinapatuyo nga dito si Coffee, naisip ko munang magbilang ng total na kinita natin today. At naka 866 na pala tayo. Pero dahil naggas nga tayo kanina ng 100, magiging 766 na lang. Okay. At sa mga oras na ito nga, ipauwi na ako pero naka-online pa rin ako, baka sakaling may humabol pa ng booking. Pero nakarating na lang ako sa kanto namin, hindi pa rin ako pinasukan kaya nag-offline na lang talaga ako at umuwi. So yun lang para sa video na to. Kung umabot ka dito hanggang sa dulo ng video na to, napaka-solid mo. Maraming salamat sa panonood. Nais ko lamang ibahagi yung karanasan ko bilang isang motor taxi rider at the same time isang freelance delivery rider. Hanggang sa muli, paalam!